Okay, so magandang umaga po sa ating lahat, sa tagapakinig. Patuloy po ang Panginoon at patuloy po tayo sa pag-aaral ng katotohanan upang alisin ang lahat ng mga tabing na nakatumatakip sa lahat ng katotohanan na nasa likuran ng mga scripture na ito ang nais ng Panginoon na ito'y matagpuan ng lahat ng mga tao. Kaya buksan po natin ang ating mga isipan, hayaan natin na ito ay maghari sa ilalim ng kapamahalaan ng puso upang maunawaan po natin ng lubusan kung ano ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung saan tayo kailangan pong manatili at maglakbay habang tayo po ay naglalakbay sa daigdig na ito. Kaya sa oras na ito ay ating pong ihanda ang ating mga isipan sa pagtanggap ng mga katotohanan upang ito ay maging katuparan ng misyon ng ating Panginoon Hesus sa bawat buhay po natin at sa buong sandaigdigan. Kaya kung meron po tayong Biblia mula sa libro ng Juan, chapter 17, verse 18 to 23. Basahin ko po sa inyo sa English version, King James. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me,
and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. Father, we thank you for this day, for this scripture that you have opened unto us today. We pray, dear God, na alisin lahat ng mga tabing na ito ay nakatakip dito upang patuloy na matunghayan po namin. At hindi lamang matunghayan bagkus magkaroon ng katuparan sa bawat buhay po namin, na ito ay magbibigay ng kaluguran sa iyo, kaluwalhatian, upang patuloy na sa aming paglalakbay ay matagumpay naming tahakin ang daigdig na ito at matawid po namin hanggang sa iyong kaharian. Damitan mo kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo, kaalaman, Panginoon, at alisin ang makamundong karunungan. Hayaan mo na lahat ng mga katotohanan ay hindi lamang po naming marinig, mapag-aralan at malaman, pagkus ito, Diyos, ay may katuparan sa bawat buhay po namin. Salamat po, even the presence of all your heavenly hosts that encamp this place against all the enemies, Lord God Almighty. At salamat sa patuloy na bukas ng pintuan ng kalangitan upang kami ay patuloy na maging isa sa pagpasok po namin into your holy presence all day long. Salamat, Panginoon, higit sa lahat, your holy presence, Lord, na ito, Diyos, magbibigay sa amin ng lubos na kagalakan as we continue to live in this dying world. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor. The most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So ang ating topic for today ay hinggil po sa the heartbeat of God. Although ito ay napapasadasan ko na sa mga nakaraan, mga messages at pag-aaral, ngunit kailangan pa rin na ito ay mabuksan po natin upang lubos natin mapag-unawaan kung ano ba ang talagang sinasabi ng banal na kasulatan hinggil sa pagdating ng tagapagligtas. Dahil kung titingnan po natin ay yung pintig ng puso ng Diyos ay ito yung kanyang layunin kung bakit pumunta at kung bakit niya dinala ang kaligtasan sa buong mundo ay upang ganapin at magkaroon ng katuparan yung pong layunin, yung kanyang pagpunta ay magkaroon ng katuparan yung pintig ng kanyang puso. Kaya po, ang pintig ng puso ng Diyos ay yung po yung hanguhin ang lahat ng mga tao, tipunin silang lahat into the presence of the risen Christ, upang ito ay maging isa ang lahat para sa Kanya. Hindi po ito yung tinutukoy o hinihingi ng maraming mga manggagawa na sasabihin, ipanalangin po natin na tayo ay magkaisa, na lahat ay magkaisa. Actually, wala po sa tinig ng Diyos na tayo po ay magkaisa. Ngunit ang kanyang tinig ay tayo po ay maging isa. Ano ba yung maging isa? Kung titingnan po natin, mga kapatid, noong likhain ng Diyos ang tao, ay nilikha niyang kalarawan ayon sa kanyang wangis. So ang tao ang siyang nagtataglay ng kanyang kalikasan
At higit sa lahat, yung pong nasa puso ng Diyos na ito ay punong-puno ng pag-ibig. Dito po niya nilikha ang tao. At sa pagdami ng tao nung sinabi ng Panginoon na go be fruitful and multiply and replenish the earth, the word replenish ay patuloy na sa maliit na area na dito po inumpisahan ng Diyos na itayo ang Garden of Eden, ay yung tao na ito ay ipapanganak ang silang maglasisilbi na palawakin ang paraiso hanggang maging paraiso ang buong mundo, a miniature of heavenly paradise. Kaya po sabi, replenish the earth. Kaya kung titingnan po natin, ang pagkalikha ng tao ay nilikha dahil sa pag-ibig ng Diyos at kanyang katauhan. So, dahil nais ng Diyos ng lahat ng mga ipanganak ay mabubuhay sa planet Earth bilang paradise, na ito ay maging isa lahat para sa Kanya. Yun po yung layunin. Mamumuhay sa isang isipan, isang layunin na mamumuhay sa piling ng buhay na Diyos. Kaya lamang nung dumating ang si Satan sa buhay ng ating ninuno at niyalin lang niya ito, doon na po nagkawatak-watak ang tao, nagkanya-kanyang katuwiran, nandoon na kahit mali ipinagyayabang, nandoon kahit na ito ay ikasisira ng kanilang buhay ay ipinaglalaban. So nagkagulo na ang buhay ng tao na yun yung nakagisnan natin sa buhay hanggang ngayon. Na dito na tayo ipinanganak, kaya makikita po ninyo na may kanya-kanya, pamilya-pamilya. Kung magkaaway yung pamilya, maglaban-laban, magpatayan. Dahil may kanya-kanyang katwiran. Ang katwiran ng tao ay nahubog sa kapamahalaan ni Satan na ang kanyang isinasakatuparan sa buhay ng tao ay upang pumatay, magnakaw at manira ng buhay. Kaya po nung dumating at ipanganak si Abraham, ay dito po ay gumawa po ang Diyos ng covenant through Abraham sa mga Israelitas, na sabi niya kay Abraham, na gagawin ko na parang alabok ang dami ng iyong descendants. So through Abraham, ay nagtiwala ng Diyos na mabuo yung pagiging isa na sa pagtataglay ng Israel ng kanyang pangalan ay maibabalik yung kanyang karangalan sa daigdig na ito. Ang masaklap ay nakuha ang mundo nito ang kanilang atensyon at nagrebelde sila at nagkawatak-watak at napabilang sila sa ating mga hanay na ipinanganak sa daigdig na ito sa ilalim ng kapamahalaan ni Satan. Kaya po yun na yung sinabi ni Apostol Pablo na lahat ay nagkasala at wala nang matuwid sa harapan ng Diyos dahil lahat ay nagkasala.
So, ibig pong sabihin na conquer ni Satan ang buong mundo at kanya pong in-initiate ang katauhan o ang buhay ng tao na ito ay hiwa-hiwalay. Anduroon ang digmaan, anduroon yung patayan, anduroon yung hidwaan, kaguluhan sa pamilya dahil sa walang pag-iisip ng tao na isakatuparan ang kapayapaan sa loob ng tahanan dahil hindi niya kaya. So, ganun po yung nangyari. Kaya nga, bago po sana umakyat ang mga Israel sa langit, ay kinakailangan linisin ng Diyos ang buong mundo, na ubusin lahat ang mga nilalang na ito'y nagbibigay kapamahalaan kay Satan na maghari sa planet Earth. Kaya po pinapapatay ng Diyos yung mga pagans nang sabi niya, ubusin ninyo at wala kayong ititira. Pero may itinira. Kaya ngayon, makikita po natin na yung labanan ng Palestinian at Israel ay yun pa rin nung panahon ni David. Kasi hindi sila sumunod sa utos ng Diyos na ubusin silang lahat. Kaya nga, lagi kong sinasabi na kung tayo bilang Gentile by nature ay inaangkin natin yung mga salita ng Diyos at pangungusap niya sa kanyang bayang Israel, anuman yung pangako niya sa kanya, dapat consider na rin natin yung sinabi ng Diyos na ubusin ang Palestinian. Ngunit hindi nila naisakatuparan, kaya yung mga mananampalataya kuno na umaangkin sa mga pangako ng Diyos sa Israel ay dapat gampanan yung mga hindi nagampanan ng Israelitas. Kaya sabi ko, pumunta na kayo sa Palestinian at ubusin ang mga Palestine dahil yun ang utos ng Diyos na hindi nagkasakatuparan ng Israel. Kaya po, yun yung dahilan nung sila ay magrebelde at magkawatak-watak. Ang sabi ng Panginoon through Propeta Isaiah, na sabi niya na magbibigay ako ng tanda, na ang babae, sabi niya, will conceive a child. At manganganak siya at ang kanyang pangalan ay na ang sabi niya is Emmanuel. O God is with us. And doon sa chapter 9 ng Isaiah, that a child has born and a son is given, na siya ay maggagawa, gagawa ng kanyang gobyerno, a government. At siya yung mighty counselor. So, ibig pong sabihin na yung gobyerno na nasa balikat niya, itong batang ipapanganak, ay ito yung maghahari sa buong mundo sa pamamagitan ng pagtayo bilang kanyang mga army, ang mga manampalataya sa kanya. Kaya makikita po natin yung layunin sa kanyang pagpunta dito sa lupa, ipanganak bilang tao ang Panginoong Hesus, na yung sinabi ni John chapter 1, na ang sabi niya, as many as receive Him, to them gave He power to become children of God, even to them that believe on His name. Kaya dalawa po yung binabanggit dito na katauhan, the Jew and the Gentiles, na ito ay
na-convert as a true believer. Kaya nga sinabi ng Panginoon, even doon sa kanyang pagre-report siya before na pupunta po siya sa kanyang mission in the cross of Calvary, ang sabi niya, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. So, ibig pong sabihin, na yung layunin ng kanyang pagpunta rito, ayon sa Ephesians chapter 2, na ang sabi po ni Pablo, na inalis niya yung dividing wall between two nations, the Gentiles, the Jew, and the Gentiles. At ito ay ginawa niyang iisa. So, kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, sa Ama, in verse 21, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in them, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me, and the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. So, paulit-ulit na binabanggit ng Panginoon yung pagiging isa. I in them and thou in me, that they may be made perfect in me, and that the world may know that thou hast sent me. So, makikita po natin, kung uunawain natin ang Scripture, kailangan makita po natin yung pinaka-main event na gustong gawin ng Panginoon sa buong mundo, ay yun po ay mahango lahat ng mga tao to be as one together for Him. Yun po yung layunin. Hindi po magtatag ng mga iba't ibang organization na pinag-aaralan ang hinggil sa katauhan ng Panginoong Hesus, pero ang natatanyag ay yung organization. At mas mataas pa ang pangalan ng leader kaysa kay Jesus. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang mga bayan, na ang sabi niya, na kung ang tahanan ay nahati, hindi tatayo at titindig ang tahanan na yan. At kung si Satan ay nahati, hindi rin siya magtatagumpay. Kaya iisa lamang ang solusyon na maisakatuparan ng Panginoon ang kanyang pintig ng kanyang puso, ay hamuin ang lahat ng mga tao upang maging isa para sa Kanya. Kapag sinabing maging isa, kapag iisa na ang lahat ng mga tao para sa Kanya, wala na yung parunungan, wala na yung awayan, wala na yung hidwaan, wala na yung tinatawag na bangayan dahil sa mga doktrina. Dahil hindi na po karunungan o kaalaman ng tao na tayo po ay maglakbay sa daigdig nito in the kingdom of Jesus Christ, but it is the demonstration of power and spirit kapag ito ay natagpuan na po natin the presence of the risen Christ. Yun po yung dakilang layunin ng Diyos. Kaya nga kung titingnan po natin ay sasabihin ng bawat mga organization ngayon, kaya meron yung G12, dahil kung ikaw ay pastor, kunin mo lahat yung mga leader at aralan. Kaya sabi, matagumpay dahil nagkaisa ang lahat. Pero sabihin ko po sa inyo, nagkaisa sila dahil sa layunin ng tao. Pero sa layunin ng Diyos ay hindi po
kailanman na isa katuparan the heartbeat of God. Dahil unity is the voice of men. Upang lamang mapanatili yung pader na itinayo ng bawat isa, pader ng organization, and they consider themselves that if they are within their organization, they are one family. Kaya nga, isang pamilya, kaya kung nagsama-sama na, ang iba't ibang mga organization sasabihin, magkakapamilya kay Kristo. Mali po. Dahil kailanman hindi ninais ng Diyos na tawagin ang buong mundo para magkakapamilya para sa Kanya. Kundi ang pagtawag niya sa bawat mga tao, sa lahat ng mga tao, ay upang maging isa para sa kanila. Hindi po naikat sa katuparan. Salamat po sa organization dahil doon din po ako nahango. Ngunit salamat sa Diyos dahil hindi po ako nanatili na bilanggo sa organization. Dahil ang organization maganda for the purpose of legality in this world, sa ating pong pagtitipon-tipon. Pero ang dapat na ito ay isaayos at unahin ay yung pagkakasakatuparan, the heartbeat of God. Kaya lang ang layunin kung bakit dala ng Panginoon ang kaligtasan. Hindi upang kapag sinabi mong tinanggap ko si Jesus, ligtas na ako, pupunta ako sa langit. Kapatid, hindi po. Ang tunay na layunin kung bakit dinala ng Panginoong Jesus ang kaligtasan upang lahat ng mga naligtas o nakalaya ay magagawa niyang pag-isahin ang lahat para sa Kanya. Dahil doon sa langit ay wala pong pupunta doon na nagkakaisa, kundi ang pupunta doon ay yung naging isa lang para sa Kanya. Yun po yung problema. Balikan ninyo ang scripture at basahin. Huwag lamang kukunin yung mga gaganda at iiwanan yung mga sisira sa pagkaka-establish ng organisasyon. Hindi po. Ang organization ay para lamang sa law of the land. Pero, yung pagiging isa, it is for God. Kaya yun po yung gustong ng Panginoon na maunawaan natin. Ang panahon, maraming nagsasabi, malapit na ang hangganan. Malapit na ang pagdating ng Panginoon, pero hanggang ngayon, wala pang nagpupunyagi, walang nagmamalasakit sa heartbeat ng Panginoon dahil ang kanilang pinagpupunyagihan at kanilang inaasikaso ay dumami ang kanilang mga miyembro sa loob ng kanilang organization at sasabihin, glory to God. But the glory of God is those people na ito po ay hango to be as one together for Christ. That is His glory. So bakit po ganito ang naging sitwasyon? Kasi po, yung pagdating ng Panginoong Hesus, alam niya na ang tao hindi niya kaya nadalhin ang katotohanan, the heartbeat of God, na maging isa ang tao dahil sa kanilang karunungan. Kaya po dumating ang Panginoong Hesus, nadalhin ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi po yun yung dahilan upang pag mamatay ka, pupunta ka na sa langit. Ang tunay na dahilan ay upang ikaw ay mahango, madala, makapaglakbay to enter into the presence of the risen Christ and live in His presence all day long
up to the end of time, up to eternity. Yun po yung layunin. Kaya dito pa lamang mga minamahal na mga kapatid, yung mga hidwaan ng mga doktrina, yung mga bangayan, yung hindi pagkakaunawaan, ay yun, yung nagpapakita na hindi po doktrina ng Diyos ang nasusunod, kundi doktrina ng tao. Dahil ang tunay na doktrina ay yung mga tao na napag-isa dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ikaw at ako, kapag tayo'y naging isa, then tayo po ang doktrina ng Diyos. Malapit na ang panahon. Pero ipinapapahayag ng Panginoon ito na sana lahat ng makakarinig ay magkakaroon po ng puwang ng kanilang mga puso o isipan na isa katuparan ito. Dahil the only way that God ay dalhin ka, qualified ka to go in heaven kapag lahat tayo ay nahubog bilang iisa para sa Kanya ngayon at magpakailanman. Kaya kung titingnan po natin, kailangan po ng lahat ng mga tao, maging ang mga governance na marinig, makita ang katotohanan. Marami pong nagpapahayag, iba-ibang mga organization, iba-ibang mga tradisyon, iba-ibang mga religion, na iisang binabanggit hinggil sa Panginoong Hesus na tagapagligtas. Kaya kung dumako ka na sa mga tao, normal na lang sa kanila na marinig. Wala nang impact sa kanila. Dahil nabitingi na sila doon sa kasasalita ng tao hinggil sa banal na kasulatan na walang nakikita sa kanilang mga buhay. Paano pa maniniwala ang tao? Magkakaharap ang mga organisasyon, ang lapit-lapit, hindi nagkakaunawaan. Yung isa pupunta sa ganito, sasabihin, punta ka doon sa amin. Dahil doon ang katotohanan. Yung isa ganun din. Nasaan na yung heartbeat ng Panginoon? Na inuuna yung mga pagdami ng mga miyembro sa loob ng kapilya, pero hindi ginaganap at hindi man lang nagkaroon ng pagnanasa ng lahat ng mga leaders na isaayos at ganapin yung heartbeat ng Panginoon to be as one together. Ang mundong ito ay lilipas. Gaya ni Apostol Pedro, 2 Peter, na ang mundong ito, maging ang kalangitan ay ito ay magiging apoy. At maging ang buong mundong ito ay magiging apoy. Na lahat ng elemento ay malulusaw. Pati na yung sarili mong katwiran. Pati na yung iyong kaalaman. Pati na yung iyong ipinaglalaban na hindi aangkop doon sa kalooban ng Diyos. Malulusaw lahat yan. Dahil pati ikaw na hindi kailanman ni pinagnasahan na ma-establish the heartbeat of God, you are not qualified to enter in God's kingdom. Dahil dito pa lamang ay inaayos ng Panginoon yung pong kaayusan na ng tao.
Kaya kung titingnan po natin yung po kanyang heartbeat to be as one together, dahil yun po yung kanyang layunin, na yung Hudyo at mga Hintil, by nature, ay puputulin na niya yung mga hidwaan. Maging mga tao sa tao, puputulin na niya, biglagyan na niya ng hangganan nito. At magaganap sa lahat ng mga tao na ito'y lubos na pumasok in the presence of the risen Christ and remain in His presence all day long. Magaganap yun. Kaya nga sinasabi ko, maraming tuwang-tuwa. Nagpapatotoo pagka sinasabi, ako'y binago ng Panginoon, hindi na ako nagiinom, hindi na ako nagsusugal, hindi na ako nagsasalita ng masama. Ako ay nagpapasakop sa aking mga magulang. Sasabihin, hallelujah. Totoo po yun, maganda yun. Pero hindi pa natatapos sa bagay na ito na karanasan ng tao, mga kapatid. Dahil kapag ikaw ay nakalabas from the house of bondage, yung pa lamang ang umpisa ng iyong paglalakbay tungo sa presensya ng buhay na Diyos. Dahil yung salvation na sinasabi ng banal na kasulatan is to deliver every mankind from the house of bondage. At ang house of bondage ay walang iba kundi ang ating physical na katawan na siyang bumartulina sa ating mga isipan, sa ating mga kaluluwa. Kaya po, may kanya-kanya tayong katwiran at hindi na po tayo kumikilos sa pag-ibig kundi puro karahasan. Dahil walang ginawa ni Satan kundi sirain ang buhay ng tao. Kaya yun yung ibig sabihin ng salvation. Hindi yung sinasabi ng buong mundo, mga tradisyon at mga religion, na dahil sa Panginoong Hesus nung pumunta sa cross, kaya ligtas na lahat ang mga tao. Hindi po. Binuksan lang niya ang pintuan ng kalangitan para sa ating hindi kabilang sa kanyang bayan upang kung tayo ay magdesisyon na lumipat at pumasok sa kanya, tayo ay mapapasama to become one with these people. Yun po yung ibig sabihin. Ang masaklap, hindi na uunawaan ng tao. Kasi, gaya ng pinag-aralan natin sa mga nakaraan about the real witness, maraming na ipapahayag na bubuklat ang banal na kasulatan. Halos gutay-gutay na yung mga pahina ng magbibigay sa katuturo. Pero hindi po yun ang pinakamahalaga na bagay na dapat makita, marinig ng tao, kundi yung nakikita na kaganapan sa tagapagturo. Gaya ang sinabi ko nung linggo na kung sinasabi mo na ang Panginoong Hesus ay bumubuhay ng patay at ipinapahayag mo ito, dapat patunayan mo. You shall be witnesses unto Him. Wala kasing nakikita. Pagkatapos nag-aagawan pa ang mga organization, mga tradisyon, sa mga tao na makapasok sa kanilang mga organization. Kaya sabi ko nga, para maalis na yung organization, maglagay na lang ng pangalan sa kanilang mga bahay. Dahil ang problema, ang Kristiyano nagtayo ng kapilya, nilagay yung pangalan. Sasabihin, hindi kayo pumasok kayo rito, matatagpuan ninyo ang kaligtasan. Anong sasabihin ni Satan? Oh, bihag na kita. Bakit? Dahil sa organization, wala ka ng kalayaan, kundi magpasakop na magpasakop kung sino man leader na tumatayo. Pero I tell you the truth, we are not called to be a leader, but we are called to be a parents.
magulang. Ang magulang nakakaunawa. Kaya nga, pagkatapos natin na nakalaya mula sa house of bondage, so ibig sabihin wala na dito yung mga vices. Napalaya na tayo, hindi na tayo lasenggo, hindi na tayo sabungero, hindi na tayo lalakero, babaero, ano pa man. Nakalabas ka na from the house of bondage, then you start to escalate, nor to soar up into the presence of the risen Christ. Dahil doon, ipagkakaloob na ng Diyos yung kapangyarihan na babago sa iyong buong katauhan, na yung sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, that if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away and new things have come. So doon pa lamang magkakaroon ng pag-uumpisa ng bagong buhay. Pag-uumpisa ng bagong environment. Pag-uumpisa ng bagong new earth and new heaven. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, the grace of God. At through the grace of God, magiging isang spirit ang maghahari, at ang lahat ng kaisipan ng tao na ito'y nahubog sa daigdig na pinagmulan natin, kahit na anong karunungan, kahit na gaano kagaling sa banal na kasulatan, kahit na gaano po kagaling sa Bible school, kailangan maiwanan sa mundong pinanggalingan. Dahil yung biyaya ng Diyos ay punong-puno ng kapangyarihan at kaalaman hinggil sa kalooban ng Diyos. Kaya kaya kanyang dalhin sa tunay na pag-uumpisa ng bagong buhay. Kaya makikita nyo ngayon, ang dami-dami, darating na yung panahon na hangganan. Hanggang ngayon, tayo ay naguguluhan pa rin sa mga nangyayari sa mundong ito. Naguguluhan pa rin sa mga politiko, na dapat ito ay hindi na tayo dapat makipag-compromise sa gawa ng mundong ito, pero obligado tayo to submit ourselves every ordinances of men. Pero ang sa atin ay ayusin ang heartbeat ng Panginoon. Ang mga tao ay hindi dinadala sa loob ng organization, kundi dinadala in the presence of the risen Christ, dahil siya lamang ang makakagawa ng tunay na pag-uumpisa ng bagong buhay ng tao, a new environment. Hindi yung karunungan, hindi yung kaalaman, hindi yung sinasabi ng tao, pero we need to lead them in the presence of the risen Christ. Samahan natin sila. Kapag nag-decide sila na matagpuan ang buhay na Diyos, sigurado matatagpuan nila. Bakit? Dahil nandyan ka to lead Him. Kaya makikita po ninyo itong kapilya, never na naglagay po kami ng pangalan ng organization, but we are legal when it comes to the law of the land. Dahil ang problema kapag maglalagay, kagaya nung nangyari sa Tower of Babel, na nung pinangunahan ni Nimrod, a great hunter, ang mga hintil, upang tipunin sila at inorganisa niya silang lahat to be one mind, na mayroong iisang kaisipan, iisang salita sila. Dahil gagawa sila ng tower na ito'y aabot sa langit.
na ito yung pinaka-original plan ni Satanas o Lucifer to sit at the throne of God. At ginamit niya si Nimrod. Kaya sabi ang Panginoong Diyos, bumaba tayo dahil sigurado na kaya nilang itayo yung tower kasi iisa sila. Iisa yung kanilang salita. Hindi sila nagkakaisa, pero iisa sila. And let us confound their language. Kaya nung nasira yung kanilang mga salita, hindi na sila nagkakaunawaan. At yun po yung dahilan kung bakit hanggang sa panahon natin ay sa mga bansa sa bansa hindi nagkakaunawaan ng kanilang salita. So ibig pong sabihin na the more language, the more na merong ibang langwahe na darating, the more confusion will come. Kaya habang dumadami ang mga iba't ibang lengguwahe, lalo lang nagugulo ang mundo. Hindi magkakaunawaan. Gayon din po sa Kristyanismo. Nang dumating ang Panginoong Hesus, at nung umakyat at bumakas siya, the Spirit of God has been given unto us upang dalhin tayo sa maging isa para sa Kanya. Yun po yung layon, kaya yung makikita po ninyo yung pag-uumpisa ng paglalakbay ng spiritual journey ng mga Hudyo in the book of Acts, makikita mo na sila'y iisa. Yung kanilang mga ari-arian ay ibinenta at dinala sa pangalan ng mga apostoles at hinati-hati yun ayon sa pangangailangan ng lahat. At sabi ng banal na kasulatan, wala nang nangailangan sa kanila. Bakit? Dahil iisa sila. Yun yung tagumpay ng pagiging isa. At dumating yung panahon na si Paul ay tinawag ng Panginoon upang buksan ang mga isipan ng ang mga mata ng mga hintil. Na dito na nagumpisa yung spiritual journey ng mga hintil na tumanggap sa katotohanan. And they are converted as a true believer. Ang masaklap po rito, kumilos si Satan. At ginamit niya ang Bible School, karunungan ng tao, upang magkawatak-watak. Kaya iba-ibang pangalan ng mga Bible School at iba-ibang paniniwala, iisang theology, pero hindi pa rin sila nagkakaunawaan. Kaya kapag ka nagme-message na puro biro para tumawa yung mga tagapakinig, ganun po ang nangyayari. Nasira. Kaya the more organization ay maitatag, the more confusion ay lalaki. Kaya po sabi ko, huwag tayong maglalagay ng pangalan. Kung susuriin nila kung tayo illegal, may legality tayo. Dahil ang tingin lamang na tayo illegal ay yung pulis o mga militar. Dahil kung maglalagay na naman tayo, gagamitin na naman yan, na kami ay ganitong church namin. Kaya nawawala na yung tunay na church ni Kristo. Dahil yung church namin, yung church nila, yung kapilya ay naging church. Pero itinuturo sa loob na tayo ang church, pero paglabas yung kapilya ang tinutukoy. Bakit? May unity, noong pa man, but to be as one together, hindi po nabigyan ng kalayaan to mobilize into the life of every mankind. Wala po. Hinadlangan po ng karunungan ng tao. Dahil kung minsan sasabihin, nabautismuhan ka rito, hindi ka pwedeng lumipat sa iba. Ako po rito, sabi ko sa mga member, kung nakaakala ninyo, nalalago kayo kung saan ninyo gustong pumunta, malaya kayong pumunta.
Pero kung makikita ko na ito ay masisira ang inyong buhay, spiritual o katotohanan, hahadlangan ko kayo. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, panahon na. Balikan natin ang Scripture. At alamin natin kung ano yung pinaka-main reason kung bakit pumunta ang Panginoong Hesus. Hindi po upang balikan yung mga nakaraang mga salita ng Panginoon. Kaya nga sinabi po sa ni Propeta Isaiah, "Do not ponder the past nor the former things, for I, the Lord your God, make new things even. Make a river in the wilderness." Huwag nyo nang isipin ang nakaraan. Huwag nyo nang balikan, sabi ng Diyos through Prophet Isaiah. Kung ano yung kasalukuyan at hinaharap, dito kayo mag-focus at manatili. Ganun din yung sinasabi ni Paul. Ngunit paano, di malilin lang ang mga tao. Pati mga salita na sinabi ng Diyos sa kanyang bayan ay inaangkin ng mga Gentiles by nature. Sa atin po ang salita lamang na kailangan po natin. Are you ready to get out from the house of bondage and fully enter into the presence of the risen Christ to establish your covenant relationship upon Him? Yun lamang po. Dahil kapag na-establish mo your covenant relationship and then dinamitan ka ng Diyos ng kasuotan na ito'y magbabago ng iyong buhay, which is the grace of God, dito mo na mapagtanto, dito mo na malalaman na yung katotohanan ay hindi mo na ipagpapalit sa daigdig na ito. Ang tanong, handa mo bang lisanin ang lahat ng mahalaga sa iyo sa daigdig na ito? Kayamanan, trabaho, for Christ. Ang ibig pong sabihin, hindi po iiwanan mo kundi hindi na yun ang kokontrol sa kaisipan mo. Kundi ang kokontrol na sa kaisipan po natin ay yung pong biyaya na ito ay binigay ng Diyos sa atin, which is the Spirit. Dahil ang naghahanap lamang sa daigdig na ito at ang karunungan ng daigdig na ito ay ang karnal na pag-iisip. At yun yung kaaway ng Diyos, Romans chapter 8. Pero, ang biyaya na dala ng Diyos ay ito ang lubos na magbabago ang lahat upang maganap at maisakatuparan ng Panginoong Hesus yung kanyang mission na dalhin ang lahat maging isa para sa Kanya hanggang sa huling panahon, up to eternity. Yun po yung layunin. Kaya nga bumaba ang Panginoon Hesus bilang si Kristo, the risen Christ, para siya po ang magiging shepherd pa rin natin sa isang koral. Neither Jew or the Gentiles, magsama-sama as one together for Christ. Yun po yung heartbeat ng Panginoon. Dahil itong huling panahon ay hindi po, wala pong magagawa ang Diyos kung ayaw mo. Pero binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon ng mga taong naghahangad sa katotohanan, naghahangad na makapiling ang buhay na Diyos at naghahangad na pupunta sa langit at hindi sa impyerno. Kaya patuloy natin ipinapahayag ang katotohanan. Dahil yun po yung mandate ng Panginoon sa akin to unveil the reality of the truth. Kapatid, kung nagpapasa ka ng Biblia at hinahangad mo, Panginoon, ang kailangan makita natin at usigin, are we one together? Kaya po mga minamahal na mga kapatid,
yun po ay napakahalaga na kailangan po natin isa katuparan. Dahil yung pagnanasa natin isa katuparan ay yun po yung kapangyarihan na magdadala sa Panginoon upang itong mission niya ay maisa katuparan niya. Kaya ngayon po yung katotohanan sa salitang obedience. The highest form of obedience is fully submissive to the rulership of the Lord Jesus Christ. Yun po yung obedience. Hindi po yung pagsunod na pupunta ka, mangangaral ka pero hiwalay ka. Mangangaral ka pero kagalit mo yung leader ng isa o ano pa man kaya lumabas ka. Hindi po. Because walang kasalanan yung mga taong nakita mo kung bakit ka na-stumble, kundi ikaw, hindi mo pinarangalan at pinahalagahan yung heartbeat ng Panginoon at maging yung batas ng pag-ibig, kundi pinalitan mo ng karahasan na nangkagaling kay Satanas. At ito ang itinuturo mo sa mga tao. Hindi mo man binabanggit pero buhay mo ang siyang magpapakita na ganun na ang tinatakbo ng iyong ministeryo sa piling ng mga taong nalinlang mo. Huwag mo nang linlangin ang tao. Huwag ka nang magsilbing bilangguan. Huwag mo nang dalhin ang mga tao sa ilalim ng kapahamakan na ito'y kinasasadlakan mo, kapatid. Kailangan po ang puso o ang damdamin po natin at damdamin po natin ay nagiging isa to fulfill and to protect the heartbeat of God. Protect it. Yun lamang po. Kaya po, handa ka ba, kapatid, to be as one together for Christ and to become available or qualified to enter into God's kingdom is to be fully submissive into the rulership, under the rulership of the Lord Jesus Christ and dwell in His presence all day long. Magandang araw po sa inyo lahat. Father, we thank you for this day. I pray to continue, Lord, na buksan ang lahat ng mga puso o madamdamin ng lahat to work out, Lord, na magkaroon ng ma-establish ang iyong heartbeat, Panginoon. To gather everyone as one together, na hindi na po dahil sa organization, na ito ay kakailanganin ng law of the land. But then, Lord God Almighty, it is the law na nanggagaling sa iyo, it is the law of love that will bind us together no matter where we are and who we are. Saan man tayo naroroon, but we are binding together as one for you, now and forever. I pray, Lord God Almighty, that you are going to open up heavens, Panginoon, para sa lahat. And your highest favor or unconditional favor shall abide everyone, Lord God, as we continue our journey here on planet Earth. Father, we thank you. We love you, Almighty Father. We love you, Lord Jesus. We love you, O gracious Holy Spirit. I pray that this reality, Lord, ay magkaroon ng kapangyarihan na ito ay maisaksak sa bawat damdamin at puso ng lahat to protect your heartbeat, O God. In Jesus' name, amen.